Happy New Year sa mga ka-sports corner natin dyan. Today is January 2. This is the first ever interviews for the year. Pero SEA Games pa rin na pag-uusapan. And with me is the lone SEA Games kickboxing gold medalist sa women's low kick 48 kilogram category. She's from Baguio, Benguet. At of course, tuwang isipin na of course yung mga igurot natin is of course well represented niya dito sa SEA Games. And I'm talking about niya si Syra Bonas na kasama natin ngayon via Zoom all the way sa sabihin natin malamig dyan sa inyong lugar na of course dinala ito kapag holiday season. Marami po siya na mga tao na mamasyal dyan. Syra, welcome to Sports Corner and thank you for joining us. Thank you din po for this opportunity, sir. By the way, ang ating interview natin ay ilalabas din natin sa Sunday sa People's Tonight Jalio. Thank you, Sir Ed Andaya, sa privilege na makapagsulat tayo ng mga feature stories every Sunday. Syra, first of all, it's been about 3 or 4 weeks since nung nanalo ka ng SEA Games and at sa lahat ng mga miyembro ng Philippine Kickboxing Team, kayo ang talagang pinaka nag-stand out sa lahat. Nanalo ka ng ginto dyan. So, how does it feeling na, of course, ikaw lang yung kaisa-isang kickboxer na nanalo. By the way, ang ating medal tally dito, 1 gold, 1 silver. Si Winnie Bayawan yung nag-silver. And then, 4 bronze medals, si Miko Kamingawan, si Renz Dakel, Jomar Balanggi, at si Jansen Pareha. At sa lahat ng mga lumaok, ikaw yung pa mismo yung nag-gold. Ano inyong reaction na nalaman ninyo na ginto ang napalanunan mo sa SEA Games among all those na sumali sa kickboxing? Uh, mix po ng masaya at malungkot. Kasi malungkot po kasi syempre gusto ko rin po sana lahat po kami makauwi ng gintong medalya. Pero unfortunately, hindi po namin nagawa yon. And happy kasi kahit papaano, nag-strive pa rin po ako kahit sa a day before the finals, medyo hindi po maganda yung result. At yun po. Okay. And bago nating pag-usapan ng malaliman itong gold medal match natin, since marami ang mga di aware o hindi natin nakikilala itong si Syra, paano ba nag-umpisa ang inyong journey as a fighting igorot ika nga? Of course, combat sports is well-known, popular dyan sa Cordillera. It's because of the presence ng Team Lakay, ng Lions Nation, and of course, yung iba pang mga Baguio athletes na nag-compete there, sina Nesty Petesio, si Islay Bomogaw, nandiyan na rin. Pero ito si Syra, paano ka nag-umpisa talaga ang lahat sa inyong journey ninyo sa combat sports? At sino ba yung mga unang tao nagtiwala sa iyo na, of course, nung pumasok ka dito sa larangan ito? Um, Unang-una po talaga, more on sports po talaga ako. So, among sa aming mga kapatid, ako po yung mahilig sa sports. So, madami po akong nilaro before pumunta muna sa Muay Thai. So, nag-football ako, nag-wrestling din po ako, which is, nakakatawa po, pero doon po, meron po yung grappling event at doon po kami unang naglaban ni Ma'am Islay Bumogaw. And ayun, it's good to remember lang. And hindi na rin po kasi bago sa akin ang martial arts since ang father ko is a kickboxer din po. And yung tito ko po is si Danny Kingad, MMA fighter. And nung high school po ako, um, inintroduce po ako ng aking pinsan kay Crew Riela Kisho sa gym niya. So, doon na po nag-start lahat ng training, gano'n.
Yan. So it all runs into the blood, ika nga. Kasi marami kang mga relatives, even yung dad ninyo na they are into combat sports at talagang in-inject talaga sa'yo upang makapasok ka dito sa ating mundo na ng mga martial arts niya. Pero kickboxing, late bloomer ka ba? Kasi ang alam ko, nag-umpisa ka sa wrestling, no? Then, nagsubok ka din sa iba't ibang martial arts until you found your new home as part of our national team sa kickboxing. So, ilang taon ka na sa kickboxing? Paano ka nag-enjoy nga dito sa inyong sport na inyong pinaggalingan? Um, Naglalaro na po ako ng kickboxing since I started martial arts po kay Cronoriel. But kakapasok ko lang po ng national team last year lang po, mga September po. So, ayun, bago lang po. Pero matagal na po akong nakikisali sa tryouts ng SKP, mga national games. So, parang kilala ko na rin po lahat sila doon sa dito sa national team. Okay. So, out of 4 months nga, at magmula nung nag-umpisa ka maging bahagi ng kickboxing team, kasi you're actually from Max Fusion nyo, Yes po. yeah, Max Fusion Club, and then tumawid ka na sa national team. Ano ba yung mga challenges na inyong in-endure as a kickboxer? Of course, mula Baguio, kailangan pumunta ka pa ng Tagaytay, o di kaya, kung hindi ka nakatrade sa Tagaytay, mag-settle ka dun sa Baguio, Benguet, na pag sinabing Baguio or Tagaytay, high altitude training. Talagang mahirap talaga pinagdaanan ng ating mga kickboxers, especially combat sports athletes, na makapag-train under different weather conditions. Anong challenges niya na inarap nyo in this SEA Games preparation na mahaba pero challenging? Pinaka-challenging po talaga sa amin as a team is yung financial po. Kasi before before pa ako pumasok, mahirap po talagang maghanap ng mga sponsors, and syempre yung mga coaches ko, yung bulsa na po nila aabot na po sa uncle nila just to provide lang po sa needs ko, sa training, supplement, and everywhere. Blessed din po kasi may sideline po na as coaching, medyo nababawasan po yung finances namin. And for training naman po, okay naman po kasi madami pong resources, madami pong knowledge si Cronriel, yung mga teammates ko to help me prepare. And nung sa pumunta naman na po ako sa Tagaytay, yung maganda po doon, provided na lahat, as in focus sa training kasi uh, yun na lang yung gagawin mo for SEA Games. Yung kalaban mo na lang po doon is yung sarili mo. How will you conquer your anxiety, your doubt, yung lahat ng obstacles na may isip mo na kailangan mong mm, kailangan mong i-conquer. So, yun. So, thankful po kasi madami pong support from the team, from my team, and especially with SKP. By the way, Kaya, nag-strive pa rin. you actually came from mountain province, no? And you're Ah, also Kalinga po and Mountain Province. Kalinga sa Mountain Province. And Yes currently, po. apart from your sidelines bilang coach niya sa Max Fusion, you're also studying. Third year, Yes po. Bachelor of Science in Exercise and Sports Science sa Benguet State University. Buti naman, pinayagan naman kahit papaano ng university na makapag-load ka ng time out muna sa klase. Pero of course, kahit nasa Thailand, talagang hindi mo pinabayaan ng gusto yung mga studies. You will take care of your assignments along the way para at least ma-finish mo nga with flying colors, hopefully, yung degree na, of course,
Dahil nasa sports ka, syempre. Yun nga po, thankful po talaga ako sa Benguet State University kasi yun po yung isang mahirap na decision na ginawa ko here kasi um, plan ko po talaga tapusin muna ang studies before entering the NTP kasi being a national athlete is a full-time job and kung para for me, parang mahihirapan ako to juggle both studies and full-time athlete. But thankfully, supportive ang school to pave way para makapag-prepare ako sa SEA Games. And this is actually your second time to join nga itong competition. The last, yung SEA Games, which is the multi-sports meet nga ng Southeast Asia, yung una yung beses yung pagsali was in Kunkemer, 2023 SEA Games, bronze medal pa. Ang mga nag-bronze sa atin dati, sina Floribic Montero, which is part of Team Bagsig, nanalo din siya ng isa sa mga medals doon, bronze yata. And then si Jenilyn Olsim, si Felix Cantores, si Christian Narca, Moises Ilogon, and others na rin. Kasi by that time, wala atang kickboxing noon sa SEA Games sa Cambodia, no? Meron po sir. Meron pong kickboxing. May kickboxing eh. Of course, from Kunkemer, nag-transition ka sa kickboxing team natin for this time around. So, based sa inyong experience of competing nga in 2 SEA Games natin, ano yung pinagkaiba niya ng Kunkemer sa kickboxing, which is very different for you, ika nga. At of course, pag nag-transition ka to sports, o titigil lang sa sanay talaga, lalo na sa mga techniques na ginawa sa inyo ng mga coaches. Mahirap po yung naging adjustment ko, especially sa Kunkamer kasi full gear po talaga and parang uh, ang hirap po mag-adjust kasi before Kunkamer talagang more on kickboxing and Muay Thai po yung focus ko sa training um, and that time parang mahirap po maki-share ng space sa kickboxing kasi noon sa Manila noon masikip po yung space ng headquarters ng SKP. So we need That was malapit ito sa Rizal Memorial, no? opo, dun po. So parang kung ano na lang po yung meron na provide, we make the best of it para lang makapag-training. Yun po. So uh, ngayon, yung SEA Games naman po ngayon is very provided na po lahat. Kulang na lang talaga yung sarili na lang. Of course, pag sinabing SEA Games, talaga naman, it added flavor, and of course, taste, ika nga, competing against Southeast Asian rivals na rin. Lalo na, of course, ginagabayan ka lalo ng mga coaches na rin, si Coach Randy, si Coach Noriel, na isa sa mga mentors ninyo. Ano ba yung piece of advice na nakuha ninyo ng mga coaches ninyo from SKP and of course Max Fusion upang pagdating sa Southeast Asian competition, mas lalong ganado ka pa sa pagsali nga at of course bibigay ng peak performance na all throughout this competition sa kickboxing? Ang pinakatumatak po sa akin, yung magtiwala sa sarili. Kasi kung wala po yun, di ko po alam kung anong gagawin ko sa ring. Kasi yun na nga po, nung nalaman ko kung sino yung mga kalaro ko, parang 100% nagda-doubt na po ako na manalo sa mga bouts ko. So, thankfully, naalala ko yung mga sinabi nilang tiwala sa sarili,
wag mong pababayaan yung sarili mo sa ring. Yun po. Okay, so diretso tayo sa naging competition nga, Saira. By the way, bago itong finals against dun sa Thai na sabihin natin pag Pilipinas sa Thailand na magkalaban, talaga namang ang isa sa mga pinoproblema natin ay yung home court advantage, ika nga, lalo na of course, isa yung Muay Thai champion yung nakalaban ninyo. Pero going into the process, ika nga, before itong finals match natin, sino ba yung mga nakaharap ninyo at ano ba yung naging journey ninyo going into the gold medal match natin? Sa Anong mga bansa? semifinals po, si Vietnam po, which is siya po yung former gold medalist last SEA Games and also an Asian gold, silver or Asian champ din po siya sa kickboxing. So, at that moment, very doubtful na po talaga ako na malalampasan ko to. Kaya, yun nga po, a day before that, tumawag ako kay Tronoriel. Umiiyak po talaga ako kasi hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko and I know na kaharap ko na kasi si Vietnam. So, yun nga, sabi niya lang, kaya mo yan, tiwala mo lang sa sarili mo. Sabi niya lang na gano'n. And ayun, so after na-conquer ko yun, na if after na-conquer ko yung bout namin ni Vietnam, very happy na ako kasi sabi ni Crono Riel, matapos mo lang si Vietnam, okay na yung next. And which is, yun nga, nagdilang anghel naman po and it happened. So after that, kay finals naman po sa Thailand, ayun din, doubtful pa rin po ako, pero hindi na po ako tumawag at umiyak kay Cronriel. Pero yun nga. By the way, ang nakalaban ninyo si Jantakarn Manuban, which is a Opo. well-known Thailand champion. At sinabi nga doon sa article sa Spain, medyo kinabahan ka. Dahil alam naman natin, pag sinabing host country, talagang advantage naman talaga yun. Yung, of course, maging Yamado, yung host bet natin, si Jantakarn. Pero, of course, talaga namang emotional at of course nagpalakas talaga ng loob mo sa suporta ng mga teammates ninyo, sa mga coaches ninyo, kahit dun sa mga ilan sa kanila na nalaglag na agad sa mismong competition, talaga bang ibinuhos mo talaga ang inyong course performance, yung energy ninyo, up until na nakuha nyo na yung 2-1 na score pagdating nga doon sa finals, which eventually you won the gold medal nga sa 48 low kick. Take us through, what happened nga doon sa finals? So yun, finals talagang, ayun din po. Kabado din po, pero hindi po kasing intense dun sa kaba ko um, sa laban namin ni Vietnam. Kasi before pa, napapanood ko na si Manuban and I have a hint na kung paano ko siya lalaruin, pero hindi ako depend doon kasi syempre yung mga napapanood ko po is from the past previous fights niya na syempre mag-i-improve siya ganun. And ayun po, parang dinaan ko na lang po sa tiwala ulit sa sarili, sa training, sa mga coaches, sa mga teammates ko at that moment. So, kung ano po yung naririnig ko sa mga coaches, sa teammates ko, yun na po yung ginagawa ko sa laban. Kung sinabing lamang, atras na. Kung sinabing dehado, abante, pupuntos, ayun po. So, yes. Ika nga, nakachamba ka talaga kasi among all those na nag-compete nga na sa SEA Games, ikaw talaga yung
uwi ng gintong medalya. Unexpected talaga para sa iyo yung manalo, yung actually beat nga yung kalaban natin Thai sa mismong SEA Games na inos ng Thailand, no? So, paano ba nagpalakas ng loob mo yung mga struggles, challenges ng nagdaang 2025 at ang kapalit nga ito ay matamis na tagumpay nga, which is the gold medal rush natin. And of course, andun din yung presidente ng SKP, si Senator Francis Tolentino, na overwhelmed talaga yung support natin sa ating mga kickboxers natin dito sa mismong competition. Ano ba ang masasabi ninyo? Uh, Nakakatuwa po kasi parang uh, paano ba? Hanggang ngayon di ko pa rin po kasi ma-explain eh. Kasi ang dami pong challenges. Even before year 2025, ang dami pong challenges na nakaharap. And I think thankful na lang po talaga yung ako dahil even though very complicated, very financially butas na yung aming mga bulsa, um, God still provided us something para ipatuloy pa rin itong ginagawa namin kahit madaming struggles. Pero of course, yung inyong mga financial difficulties ay napalitan ng mga dami na mga incentives na may bibigay within this month kasi sa pakakaalam po natin, 300,000 pesos yung cash incentive sa pagbibigay ng ating government to Philippine Sports Commission sa lahat ng mga gold medalists natin for the SEA Games. Of course, ewan ko kung madadagdagan din yan ni kung Bumble ng POC ng mga bagong incentives o why not baka bagong cellphone sa mga gold medalists natin. Pero of course, with the windfall ng ating mga incentives na may bibigay, parang at least nakakagaan talaga ng loob ninyo na of course malalampasan ninyo yung mga pinagdaanan ninyo all throughout the preparations na rin. Opo. Very thankful po talaga kasi kahit pa paano may maibibigay naman po ako pabalik sa mga sumuporta sa akin, sa mga tumulong. Yan. By the way, meron kayong mga courtesy calls sa mga opisyales ng Kalinga, sa Mountain Province, after kayo ay bumalik nga sa inyong lugar. Uh, Ngayon po wala pa po pero Baguio and Benguet sure na po. Mountain Province meron din po pero hindi pa po sure yung date. So wala pang date. Yung sa Kalinga din, wala pa? Wala din po, sir. Okay. So I'm sure give us some updates na dito sa mga plano ninyong courtesy calls. And then yung reaction ng inyong family. I'm sure yung family ninyo is talaga naman napanood dito sa online yung inyong naging final spike ninyo against si taga Thailand. Ano yung reaction ninyo nung nakausap nyo sila after the match? After the match po, tinawagan ko po yung mother ko. Nung sinabi ko pong nakagold na tayo, grabe po yung sigaw nila sa phone. Umiiyak, tapos umiiyak na rin po. And then, yung father ko din po, pumunta daw po sa sulok at nanahimik and sabi po ng stepmom ko, sabi niya, umiiyak na yun, hindi niya lang masabi, ganun po. Pero overwhelmed po kasi, ayun, nakabigay ako ng pride sa kanila, para sa kanila. Miss Syra, after ng SEA Games, kasi may coach call pa kayo with the president within this month sa Malacanang. After nito, resume ka na ba sa training? Kasi nagdumaan na tayo sa holiday break, dumaan Pasko, dumaan na bagong taon, pero of course, marami tayong mga kinain nung nagdaang holiday season and it's of course gonna be resuming in the training para at least yung inyong
kondisyon ay mapanatili yung parang competition na mode. Tapos of course, yung mga iba't iba mga kinain natin noong Christmas at New Year mabawasan na. So, resume na ba ang training natin? At ano ba ang abangan natin for you? Opo, tapos na po ang laban ko sa kusina, kaya balik na po ako sa training. Paunti-unti po. For now, wala pa pong naka-book na laban ko, but hopefully, meron madami this year. By the way, in particular, Asian Games ba? Pwede po. Oo, marami Hindi ko tayong pa mga... po sure. So, anytime, kung sasalin ka sa mga iba't iba competitions, I'm sure you're ready. At of course, talaga pag-aanda natin yan ni Isaira pagdating natin sa competition. Anyway, how was 2025 for you? Ano yung inyong sabihin natin general reaction sa mga nagdaang mga ganap ninyo sa 2025? At kung meron kayong may share na mga achievements apart from the SEA Games na nakamit nyo all throughout 2025? Um, ano ba mga achievements ko? This 2025, uh, laban po ulit ako ng international. Dyan din po sa Thailand as a professional, uh, at as professional. And Muay Thai naman po yung nilaruan ko. Ito na yung Thailand International Tournament. Part ka pa nung coach team ng Max Fusion. Ano po? Part ka ba nung Max Fusion nung time na yon? Nung sumali ka sa international competition sa Thailand? Yes po. And by the Opo. and by the way, ano yung napanood Under mong Max Fusion pa rin. medal doon sa Thailand before the SEA Games? Sa before sa SEA Games, Yung o yung sinalihan ninyo na ang alam ko po competition. sa National Kickboxing po yun. Sa sa Tagaytay, no? Sumali ka dun sa SKP Opo. Opo. within this year. Opo. And of course, sa darating Opo. na 2026 nga, Saira, pasensya na kung medyo nagka-delay na yung signal natin. Ano ba ang mga asa natin for you as you go along into your career and your path as part of our national kickboxing team natin? Ano na, siksik na naman ang mga competitions internationally, tapos may mga nationals pa na abangan natin for Saira. Ano ba ang mga expectations niyong paparating na taon natin? Sorry, sir. Medyo choppy. Ano yung expectations niyo for 2025, Saira? Hello po, sir. Sir, medyo choppy po. Sorry. Hello, Eh, ano ba yung ine-expect ninyo come 2025 para kay Saira? 2025 po. Ay, 2026, brother. Sorry po. Ay, Expectations. um, sa competition po, sir? Or Yes, both competition at of course yung sa buhay ninyo bilang student athlete. um, expectation, gusto ko lang po talaga maglaro, mag-compete pa ng internationally. And sana matapos ang 2026 na may mataas ang grades
Yun lang naman po for 2026. Okay, so thank you so much. Congratulations, Miss Syra, for having us here in our interview segment. Kahit alam ko, medyo busy ka sa dami ng mga kaliwat kanan, mga ganap. And of course, we're definitely grateful nga sa inyong pagiging unang guest natin for the year sa Zoom, sa Sports Corner. Baka may gusto kayong pasalamatan at patiin all those who are helped financially, mentally, morally, spiritually na sumuporta sa inyo dahil of course sila kasi ang talaga nag-ambag sa gold medal finish niya ng ating team. Unang-una po gusto ko pong pasalamatan ang Max Vision Family, ang SKP, at mga sponsors ko before I entered SKP, sila Coach Kubot, sila Coach Joseph, and sila Coach Juan, and madami pa pong hindi ko pa nabanggit. Opo, sa Joe's Corner, yung gym na pinagtitrainingan ko dito sa Baguio, and also Fitness Edge. For Ayun. now, sila po muna. Oo. Family nyo? Opo, sila din po. Yan. Okay, so si Syra Bona sa nakasama pahiling natin, una nating interview natin for the year 2025 and looking forward sa mas marami pa mga interview sa ating mga SEA Games athletes and other sports personalities na umingay nga dito sa mundo ng sports for the next 12 months or so. And again, congratulations for your recent SEA Games medal win. Sana po sa susunod, pag may gold medal ka na sa mga iba't ibang competitions, World Championships, Asian Championships, Asian Games, Asian Indoor and Martial Arts Games din ay gaganapin Asian Beach Games. Eh, makapag-imbita ulit kita para ma-share ninyo yung experiences na along the way. Bye, maraming salamat po and God bless. Thank you. Bye-bye. Salamat po, sir. Happy New Year po Happy New Year, ulit. boss. Bye.